tigil na tayo dyan. Gusto ko i-share sa inyo aking karanasan sa immigration. Kung gano'ng kalupit. Kung gano'ng kalupit ang mga empleyadong ilan doon. Hindi naman lahat. At ano yung karanasan ko nung umuwi ako o nung umalis ako ng Pilipinas, papuntang Japan, at nung pabalik na ako, ay naku, maniwala kayo, parehong may istorya. Bigyan niyo naman kami ng pansin. Hindi man ako nag-expect na mag-smile na, hi! Ikaw talaga. Walang gano'n. Ang sa akin is, tao yung nakaharap sa iyo. Bigyan nyo rin ng importansya ng pagiging tao. Suklian ninyo. Hello po sa inyong lahat. Ngayon naman ay meron tayong pupuntahang handaan at tayo invited. Yung pong dating pinupunta nating salon na yung kasi studio ko, iba na yung may-ari. So sabi kahapon may blessing. Ngayon, kinausap ulit ako nung aking kaibigan na nandun na. Doon na siya, lumipat na siya ron. So mapapalimit ulit tayo na punta ron. Wala ilan nating kaibigan before, pero sa bagong management, yung isa naman nating kaibigan, si BFF, prima naman ang nandun. And kasama yung may-ari, nakapag-video ko sila sa amin kahapon. Blessing daw. Tapos ngayon sabi ni Prima, hindi rin naman pala blessing, kundi graduation ng anak ng bagong may-ari. Yan, so, may libre daw na food spa sa mga dadalo. Pero hindi rin importante yung food spa. Mahalaga ay makipagdiwang tayo sa kanila. At yun, makita natin si Prima. So, huwag po kayo magkakakalas. Kasama natin si Boknoy. Ayan. And sama kayo sa aming kwentuhan at lafangan. Pinatanong ko muna at baka naman mauna kami. Ayun. Ay si Prima, oh. Mari, congratulations bago. Naku, Diyos ko, dapat nagmas ako. Nagtataka ka sa iyo. Every time. Oh, ano? May kainga, gusto mo lagi maaga. Talaga, Parang kilala ko, Mare. Parang kilala ko ng birthday ni Joseph. Mare, may kilala ako. Alas 3 pa lang nandun. Hindi talagang kuwan ako. Talagang ano? Inagahan para daw mag-critic. Wow, akala ko ikaw na yung caterer, Mare. Sa handa. Ano kang drama nga din eh? Wala, graduation lang. Di mamaya pa kami, alas 5. Sunset. So napagkasunduan po namin ni Boknoy na kami mag-aano na lang, magpa-barbecue. Kasi alangan, pinapasok ko sa loob parang may nagugupit, tapos pa nagpipedikuran, may ilang nakabantay sa food, tapos yung may-ari ng dini, yung kaibigan ko naman di pa rin makakilos, sa 2 days pa lang siya doon, parang alangan baga. Parang tipong kapala ng face dahil sa konting food, pwede naman kami kumain sa labas. So yun, ganun ang gagawin namin. Yan, alright. Tanong naman si Puroy. May konting isipin si Puroy, pero tingnan natin kung okay na siya. Wala rin? Wala rin siya sa kanya? At ano? Tatawagan ko. Okay. Wala daw din eh. Wala dun, so tatawagan ko na lang. Okay. So kahapon hindi kami natuloy na malakas ang hangin na baka masira na naman ang ating sound alike. Hindi kami natuloy magkain ng kahapon. Umuwi na ako kasi namumula-mula na naman to. So dumali na naman yung ating insecurities. Ilang araw na. Tapos ay bukod sa pula-pula, nag-ano naman siya, yung gumagaspang, yung ganun-ganun. Ay nako. Lahat ng ginamot ko na.
Bumili naman ako ng gamot ng isang araw. And then, binibigyan din ako ni Ira dati ng gamot nila kasi meron din ang kanyang anak eh. Ay, naku, nakakainis. So, nag-shades tayo para man tayo medyo cool tingnan kahit ang gaspang ng kutis. Okay. So much. Tigil na tayo dyan. Gusto ko i-share sa inyo aking karanasan sa immigration. Kung gano'ng kalupit. Kung gano'ng kalupit ang mga empleyadong ilan doon. Di naman lahat. At ano yung karanasan ko nung umuwi ako o nung umalis ako ng Pilipinas, papuntang Japan, at nung pabalik na ako, ay naku, maniwala kayo, parehong may istorya. Yun. At ang istorya niya is very interesting. Nung ano na ako, sana, malabo na mapanood nila to eh, pero sana ma-share natin para makarating sa kanila. Hindi ba sila magagalit sa akin because hindi naman natin sila kumbagay babastusin or magpapakita tayo ng galit or what. Hindi, gusto ko lang i-share sa inyo para at least mabago yung ilang sistema. Pag walang umimik, di wala na nga. So ang isang pangkaraniwang nagiging problema siguro ng ilan na first time ko lang naranasan, yung nakapila na kami sa immigration na. Ang haba ng pila, siguro mga 6 yun or 4 baga. Ang daming mga grupo-grupo na siguro isang kumpanya lang pupuntahan sa ibang bansa. So, nasa pang-5, pang-6 na ako doon sa isang pila. Ngayon, pumila ako doon 1 hour pa lang bago ako ang tawag dito? Bago magbukas yung gate. So, 1 hour pa lang. Minutes na, yun pa rin yung pila namin. Alam niyo kung ano yung isang problema? Is because yun mismong mga staff sa immigration ay hindi nagmamadali. So wala silang kiber. Number 1, kung talagang yan ay disiplinado at well-oriented sa dapat gawin. Dapat kasi, siniseminar niya mga yan na yung mga considerations na pwedeng ibigay. Number 2, kailangan talasan yung mata. Malalaman yung problema kapag nakatingin kayo sa tao eh. Number 3, dapat may puso. Alam mo yung may puso, hindi ko na kailangan detalye pa. Pag ginamit ang puso, magiging madali ang lahat. So ganito yan. Yung iba nagkikwentuhan staff. Walang lumalapit na nagtatanong na, sino sa inyo nga na dyan? Sino sa inyo medyo malapit na at ating bibigyan ng prioridad? Wala man lang mga ganun. Ay, kung ako yata ang hepe niyan, ay pag-aaralan ko yan. Maiisip ko itong mga naiisip ko ngayon. Kasi aside from observant talaga ako, curious talaga ako sa lahat ng bagay, dapat kong gawin kasi binabayaran ko ng gobyerno. Diba? So, ang tao ngayon, kagaya ko, alangan na lumapit sa kanila. Kasi more often than not, or most probably, ikaw pa yung mapasama. Nagmamadali ka, nagmamadali. Hindi pwede makapaghintay. Kung banatan ako ng ganun at mapasagot ako, hindi ako nakalipad. Kasi ikaw pa rin yung mali. Buti ko madaling makapasok sa mga tulfo-tulfo agad-agad. Diba? So, hindi ko alam yung iba. Pero halata mo naman merong na forward na. Merong nagtatanong nasa unahan nila. Merong nagtatanong na ng oras. Merong aligagana na parang lalapit na parang hindi. Ramdam mo naman walang tumitingin sa amin. Walang tumitingin sa tao. Alam mo sinasabi ko? So, may nagpupunas. Tapos parang nagpalit. Yung 30 minutes before that, parang may nagpalit pa. So, walang nagmamadali. Sa Japan naman, naranasan ko itong ganito. Sa Pilipinas, first time Sa Japan, naranasan ko na yung gano'n na makakita nung nagpapalit. Yung di ba may may relievo. So, may nagpapalit na palit agad.
Hindi yung bagalan pa, na parang wala lang, na parang walang... It's... Time is very important in that kind of place, in that kind of situation. They must be aware of that. Konting minuto, konting segundong mawala is importante. Sa Japan, pag alis yung isa, nakastandby ng isa, upo agad. Dito sa Pinas, hindi. Asang kami na nakaranas ng ganyan o nakakita na ng ganyan? Comment na kayo sa baba. Sabihin ay ipaalala nyo lang at gagawin natin sa susunod. Now, dumako tayo sa pabalik. Kabalik na agad. Yung sa pabalik ko naman, ang problema is yung attitude. Yung attitude naman, nakapila ko, diba? So nung tinawag ako, may kausap siya. May kausap. Ako nga. May kayo man ang kaya. Abay, dinuro lang ako. Dinuro ba yun? Kinano lang ako ng ibig sabihin, lumapit ka na. Okay? So tuloy pa rin. Hindi pa rin siya lalingon sa akin. Binusta na naman ngayon at tumingin ako sa camera. Na parang, uusap kami. Sumunod ka sa, tinan mo yung daliri ko. Nyet ka. Parang ganun eh. Ay, tauhan ng gobyerno. Hindi ba naisip ng mga congressman at mga senador yan na sana magkaroon ng mga bagong mga rules and regulations, ipatawag ang mga ganyan? Wala kasi nga hindi sila naglalabas. Tayo mga pangkaraniwang tao, tayo nakakakita at nakakaranas, tayo yung mga walang boses. Kaya nga sana maging boses ito. Hindi na ako harangan ng immigration dahil lang dito. Oh, diba? Hindi ka sabi lang ako ng karanasan ko, wala man akong tinuturo kung sino. Basta diretso tayo. So yun lang. I mean, walang masama. It was smooth. Kasi pagkatapos so, nakalusot din ako. Eh hindi na yun sa akin eh. Kundi yung pwede bang tingnan nyo kami? Tao kami. Bigyan nyo naman kami ng pansin. Hindi man ako nag-expect na mag-smile na, hi. Ikaw. Ikaw talaga. Walang gano'n. Ang sa akin is, tao yung nakaharap sa'yo, bigyan nyo rin ng importansya ng pagiging tao. Suklian ninyo. Kasi sa Japan naman kahit naka-blanco rin ang mukha. Kasi parang trained yung mga ganyan talaga dapat eh. Para may authority and at the same time may konting scare sa atin. So ganyan talaga sila. Okay, ganyan mas. Yes. Hi. Okay. Okay, nakaka-English sila yung ilan, siyempre. Sa immigration. Okay. So, okay. Come near. Look camera. Look at the camera. Okay. Tinitingnan ka. I mean, sa isang banda, okay lang. Buti nga, hindi ako tinitingnan. Pumasok lang ako. Pero, alam mo yun, yung
naghahanap ka rin ng atensyon na hindi na yung pagpasok ang iyong gustong questionin, kundi yung kanilang attitude towards us. Diba? Iyan, gumawa ako ng post. Arrived in the Philippines from a wonderful winter adventure. As always, the immigration once again opened the window to a normal treatment a traveler gets that is a far cry from the lovely, warm, and world-class hospitality its ads try to convey. Don't get me wrong, it was a smooth process. Nakalusot ako ng maayos gaya ng aking inaasahan. Sa isang female officer ako napatapat. She was chatting with another officer na feel ko ay hindi pa naka-duty. Tuloy ang kanilang tsikahan nang biglang sabihan niya si girl sa akin gamit ang kanyang hintuturo. Signaling me to come closer and look at the camera without even looking at me in a very cold, authoritarian mode. I didn't expect her to smile because that seems to be the normal attitude and projection one officer must have to rattle passengers in silence. Naganap lang siguro ako ng kasikasong Pinoy. Yung nakikita ka ng nasa public service, kahit siya ay serious. O hinanap ko lang siguro yung Japanese courtesy. Or maybe, na-miss ko lang yung isang immigration officer na girl last year na binigyan ako ng atensyon at konting ngiti. Simple lang yan. Huwag silang magmaganda. Huwag silang magsuplada. Huwag silang akala may kung sino. Yun lang ang sa akin. Yun. Ay nako. So, hindi magandang tingnan. Hindi magandang tingnan. And then, nung lumabas ako, hindi ko lang kunikwento sa inyo ng buo. Yung malakas naman ang hangin. Yung security guard, gusto ko lang pasalamatan yung security guard. Hello po sa'yo. Maraming salamat. So, kung tayo man frustrated sa ilang mga Pinoy sa kanilang serbisyo, natatakpan ng kabaitan ng ilan. So, kaya ko sa inyo sa sunod, kung ano ba talaga yung nangyari sa amin ng gwardya. Kung gano'n naging kabait siya at naging malaking tulong sa akin. At yung mga drivers, mga taxi drivers, ilang beses na akong siningil ng over. Na mataas na nga yung singil, hihingan pa ulit ako. Pag-uusapan natin sa sunod yan. Sa ngayon, ay, yun na lang muna. Na-share ko lang sa inyo. Di ba, a year ago, yung nagsabi na ako, Sir, ba't naman gano'n? Nauna sila sa pila. Dapat naman dapat dinalawang pila namin. Tapos inuna yung iba. Una kami sa pila kanina. Yun ang ko last time eh. And then sumigaw yung unahin nga ito! Saka huwag na mukha akong ganyan. Hindi ba na ako sinasabi ko lang. Yun. Kaya ayaw ko rin hanggat maaari. Nagtitimpi lang ako nun kasi baka maulit na naman yun. Diba? Yun, yung mga ganun. Siyempre, iwas na tayo sa mga ganun. Kung kaya magtimpi tayo. Pero alam ko marami sa atin ang mga nasasaktan, naiinsulto, napapahiya, whether na offload ka or whether in-interview ka pa ng pagkatagal-tagal hanggang sa hindi ka na nakaabot sa ganoon, kwento lang kayo. At babasahin ko yan. At malay nyo, matakil natin sa ating mga susunod na vlog. Okay? So maraming salamat sa pakikinig. Sana magbago na yung mga ganyang sistema. Ay nako. Sino pa pwede nating hoy, gisingin. Hoy, gising. Yung mga leaders dyan. So yun. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsama sa ating bawat kembot. Si Fernando Pato, sa inyo nagod ko sa iman. Saan mo po yung natin pinasama sulam ng work, pathology pa more and more and more. Lover lang, Pinoy.